Hello guys! Long time no vlog, pero we're back and adjusted na tayo sa kabisihan ng school year 2024-2025. Ngayong taon, marami pa ring nalilito kung ano-ano nga ba ang mga dapat ihanda at aralin para makapag-apply sa higher teaching positions sa DepEd. Kaya naman, excited akong i-launch ang bagong video series na step-by-step promotion guide from QS to FAQ na align sa mga bagong DepEd orders natin. Sa 7 episodes video series na ito, tutulungan kitang maintindihan ang buong proseso mula sa qualification standards ng CSC at DepEd, performance ratings, pag-compute ng points para sa education, training at experience, pati COI at NCOI, at sa huli sasagutin ko rin ang mga frequently asked questions tungkol sa teacher promotion. At para simulan ang ating journey, narito ang Episode 1, Understanding the CSC Qualification Standards. Kaya tara, simulan na natin! Sa mga naghahanap naman ng guide para sa NCOI for higher teaching positions from T2 to T7 at MT1 to 5, PM lang po ninyo ako sa aking FB page na Teching Teacher at pag-usapan po natin kung paano po kayo makaka-avail. Ipapakita ko rin ang mga samples ng product sa hulihan ng video na to. Dati sa nauna kong vlogs about sa new progression scheme, nabanggit ko na wala pang bagong QS para sa mga teaching positions. Pero ngayon, meron na. Nakasaad ito sa DepEd Order No. 19 Series 2025 dahil nabanggit nga sa DepEd Order No. 20 Series 2024 na maglalabas sila ng bagong QS. Makikita ito sa bahaging ito, Initial Evaluation of Qualifications ng mga aplikante. Dalawa ang dapat mong pagtuunan bago ka makausad sa unang bahagi ng assessment. Una, qualification standards ng CSC at ikalawa, performance requirements base sa IPCRF ratings mo. Sa episode na ito, CSC-QS muna ang pag-uusapan natin para malaman mo kung saan ka babagay at kung qualified ka ba sa target mong position. Kung may specific level ka na gusto mong pag-aralan, gamitin ang chapter cards sa video para mabilis kang makapunta sa parte na kailangan mo. Hinati ko na rin ang mga reference files at pwede mong i-download ang mga ito mula sa link sa description para mas madali mong mapag-aralan kung gusto mo ay para sa teacher, master teacher o di naman kaya ay para sa school principal. Nandito na nga ang QS or Qualification Standards from CSC na nakapaloob dito mismo sa bagong DepEd Order No. 19 Series 2025. Ito ang amended Qualification Standards for Teachers 1 to 3, Master Teacher 1 to 5, and School Principal 1 to 4 position, and the Qualification Standards for newly created Teacher 4 to 7 and Master Teacher 5 positions. Dito nga sa number 1, nakasaad na naka-align ang lahat ng ito sa MSP or the Merit Selection Plan in view of the Executive Order No. 174 Series 2022. Kaya talagang hindi basta-basta mapapalitan ang mga policy ng DepEd Progression Scheme dahil naisabatas po ito at hindi maaaring palitan kahit may bago pang sekretary na uupo. Dito naman sa 2, nakasaad na formal nang ina-adapt ng DepEd ang CSC Resolution para sa Revised QS para sa Teacher 1 to Master Teacher 5 including Principal 1 to 4 positions. Basahin natin ang number 4. Effective immediately upon the issuance of this order, all appointments including promotion and reclassification of positions shall strictly adhere to the amended and newly created QS. So napaka-clear dito, ma'am, sir, na ito yung bagong QS at hindi na magagamit yung mga old qualification standards. Take note, this is not only for natural vacancy o yung mga may nag-retire na teacher na papalitan ng isang teacher from a lower post. Kasali na din dito ang reclassification o yung mapropromote ang isang teacher sa higher post dahil nakamit niya ang criteria for reclassification.
Maraming haka-haka noon guys na wala na daw natural vacancy kapag implemented na ang MSP. But this is not true po. May natural vacancy pa rin at merong reclassification. Kaya sa T3 dyan na may pa-retire na MT1 at wala pa namang T4 sa school ninyo for high school, district naman sa elementary at division level for senior high school, aba maghanda-handa na po kayo dahil pwede ninyong makuha ang position na yan kung qualified kayo. Dito naman sa 6, mas napapatibay ang implementation nito. Sabi ay, all existing provisions of relevant DepEd orders, CSC rules and regulations, and other related issuances that are inconsistent with this order are repealed, rescinded, or amended accordingly. At ito nga, pirmado ito ng ating DepEd Secretary Sunny Angara, kaya wala nang atrasan. Tingnan na natin ang QS para sa iba't ibang positions. Nandito na nga ang Notice of Resolution ng CSC. Dito sa page na ito ay makikita natin ang mga existing positions ng DepEd at dito naman ang mga newly created positions which are T4 to T7 and MT5. Dito ay dinidiscuss ng resolution kung paano ang nangyaring usapin tungkol sa pagbuo ng bagong QS. Lampasan na natin ang mga ito. Balikan na lang ninyo ma'am or sir kung interesado po kayo. Dito kasi na-explain kung bakit may mga napalitang QS sa mga dati ng existing positions at kung paano naman sila naglapat ng QS para sa mga bagong positions. Paalala lang po, ang qualification standards ay non-negotiable. Kung hindi po natin naaabot ang mga ito, hindi po tayo makakasama sa next step ng assessment o sa comparative assessment or ranking. Kaya naman, dapat talagang aralin ito, kung hindi, madidisappoint lang tayo sa huli. At heto na nga, una nating makikita ang qualification standards para sa school principal positions. Para sa school principal 1, salary grade 19 sila. Mas mataas ng isang grade sa master teacher 1 na salary grade 18. So ang QS nila for education, kailangan nilang may master's degree in education or educational management. Ibig sabihin, hindi katulad sa dati na pwedeng walang tinapos na MA ang principal applicant. Kung sakaling ang master's degree ng applicant ay sa kanyang major like MA in English, dapat ay may 9 units siya in management. Ibig sabihin, dapat ay may kinuha siyang other MA na management ang major o di naman kaya ay meron na siyang 9 units sa doctoral na management ang major. Sa experience naman, ang isang applicant ay kailangang may 5 years teaching experience at 1 year relevant experience sa kahit alin sa mga ito. Learning area or subject coordination, pwede to sa mga subject area coordinator o kaya sa grade level coordinator. Kailangan lang ng designation or memorandum from school head for such designation. Management operations, ito naman yung may designation from division office as officer in charge or teacher in charge o kaya ay instructional supervision. Ito naman ang 1 year experience bilang isang master teacher dahil isa ito sa kanilang trabaho. Dito naman sa training, kailangan ng 32 hours of training. Pwedeng minsanan daw ito or napagsama-samang training. Tungkol dapat ang training sa curriculum and pedagogy o kaya school management and operations and instructional leadership. Dapat ang trainings ay for the last 5 years. So sa lahat po ng applicant sa kahit anumang position, 5 years lang po ang validity ng isang certificate o training. Sa eligibility naman, expected na kailangan pasado sa principalship exam ang isang applicant for principal position. Sa school principal 2 naman, narito ang changes. Sa education, kailangang 12 units ang units sa management kung hindi management ang tinapos na masters. Sa experience, aside from 5 years nga na teaching experience, dapat 2 years na siya as principal 1 para maka-apply as principal 2. Then sa training naman, 32 hours na training pa rin. Pero take note, dapat hindi pa nagagamit ang mga trainings sa last promotion para magamit mo ang mga ito. For Principal 3 naman, kailangan ay 15 units in management kung hindi masters mo ay educational management.
Then, kailangan niya ng 3 years experience as principal. Hindi binanggit dito kung back to zero siya from the last promotion, kaya siguro 2 years as principal 1 at 1 year as principal 2. Then, kailangan ng 40 hours of training with the topics indicated here. For Principal 4, need ng 18 units in management kung hindi management ang major. And then 4 years as principal. So need ulit ng another 1 year as principal 3 para maka-apply as P4. Then same na 40 hours training ang kailangan. Ito po ang QS ng ating mga school principal applicants. Dito na tayo sa teacher positions. Take note, for elementary and secondary levels lamang po ito dahil iba po ang senior high school. Bale sa lahat ng levels, parehas ang QS ng elementary at secondary teacher. Pag sinabing secondary, ito yung mga junior high school teachers based from this memorandum. Unahin na natin ang Teacher 1. Kailangan lang ay graduate tayo ng bachelor's degree in education or kung ibang course ang tinapos, kailangan ng 18 professional units in education. Sa experience and training, wala pong required at ang eligibility para sa Teacher 1 ay LET passer. So in all levels, para sa elementary and secondary, kailangan ay LET passer ang isang applicant. Hindi ko nababanggitin mamaya ang eligibility ng other positions dahil pare-parehas po ang mga ito. Dito na tayo sa Teacher 2. The same education sa Teacher 1, kailangan lang ng 1 year teaching experience, then kailangan ng 8 hours of training sa mga topics na ito. Curriculum and pedagogy and subject specialization. Kung hindi related dito ang training mo, hindi mo ito magagamit. 5 years din ang validity ng mga ito at hindi pwedeng gamitin ang certificate na nagamit mo na nung na-permanent ka as Teacher 1. Dito tayo sa Teacher 3, parehas pa rin ang level of education. Sa experience, kailangan may 2 years ka ng permanent teacher para maka-apply. Then, kailangan mo ng 16 hours of training on the indicated topics. Parehas pa rin ang educational level, kailangan mo ng 3 years teaching experience at sa training naman ay 16 hours relevant to the given topics. Or pwede rin na nakatapos ka ng NAEAP training for Career Stage 2, yun ang gagamitin mo. Kaya naman kapag ikaw ay invited na mag-attend ng NAEAP training, lalo naman kung ito ay libre, i-grab mo na yan dahil hindi po lahat ay nabibigyan ng opportunity. Usually ay scholarship po kasi yan from DepEd. Dito naman sa Teacher 5, the same pa rin ang education level, kailangan ng 3 years teaching experience, at 24 hours na ang training na kailangan mo sa mga relevant topics dito or pwede mo rin gamitin ang NAEAP training for Career Stage 2. Just make sure na hindi po pa yan nagagamit sa last promotion mo. For Teacher 6, ganun pa rin ang education level pero need ng 4 years teaching experience. Same with Teacher 5 ang training na 24 hours or NAEAP certificate ang kailangan. And lastly, for Teacher 7, the same educational level, same with Teacher 5 na 4 years teaching experience, pero kailangan ng 32 hours of training sa relevant topics or a completed NAEAP training for Career Stage 2 teacher. Now, dito na tayo sa mga sought-after positions, ang mga Master Teacher positions. For Master Teacher 1, sa education, kailangan ay may master's degree ka na, hindi katulad dati. Yan man ay educational leadership or educational management or relevant subject o learning area ang major mo, okay na okay yan para sa Master Teacher position. Haka-haka din po dati na kailangan kung ano ang major mo, yun na ang masters mo. Medyo naniwala nga din po ako dyan pero fake news po pala, ma'am and sir. Sa senior high school lang pala ganun. So ang kailangan lang, graduate ka ng master's degree mo para maka-apply ka for MT1. At syempre, kailangan mo rin ng 5 years teaching experience. Sa training naman, dalawa ang klase ng training na kailangan mo. Kailangan mo ng 24 hours na training sa curriculum, pedagogy, or subject specialization at kailangan mo pa ng 8 hours na training sa instructional supervision.
5 years ang validity din ng mga certificates na pwede mong gamitin at syempre dapat hindi mo pa yan nagagamit for the last promotion mo. Pwede mo rin gamitin ang completed NAEAP training for a highly proficient teacher or career stage 3 teacher. Sa Master Teacher 2 naman, the same ang education qualification standards. Kaya kung dati ka na pong na-promote as MT1 at hindi ka pa graduate ng masters mo dahil noon ay pwede pa, at gusto mo ngayong magpa-promote ng MT2, kailangan mo na pong tapusin ang masters mo para ma-qualify ka for MT2. So, 5 years teaching experience din ang kailangan at meron ka na dapat 1 year na Master Teacher 1. The same sa Master Teacher 1 ang kailangan mong training for MT2 at hindi mo pa dapat yan nagamit sa last promotion mo. Dito naman sa Master Teacher 3, the same ang kailangan na graduate ka sa MA, dapat may 5 years teaching experience and 2 years na Master Teacher. The same pa rin ang needed na training. Sa Master Teacher 4 naman, the same education, then sa experience, 3 years as Master Teacher. Sa training, maliban sa 24 hours na training on curriculum, pedagogy, or subject specialization, kailangan ng 16 hours na training sa instructional supervision. At dito sa MT5, same educational QS, 4 years as Master Teacher, at parehas ang dami ng training sa Master Teacher 4 ang kailangan. So yan naman po ang para sa mga Master Teachers ng Elementary and Junior High School Teachers. Dito naman tayo sa Senior High School Group. Medyo marami ito dahil nga po magkakaiba-iba ang mga tracks na a-applyan o pwedeng applyan ng isang applicant. Dito tayo sa teaching position. Titingnan lang natin ang mga kakaiba sa kanilang QS. So tingnan po natin ang education. Sa education nila for Teacher 1, pwedeng hindi talaga sila education graduate. Aralin na lang po ninyong mabuti kung kayo po ay applicant dito, so either of these two ang education mo. Isa pang pagkakaiba sa senior high school ay tumatanggap ang SHS ng provisional and contractual appointments at pwedeng hindi pa pasado ng LET ang isang applicant. Pero kailangan, kapag 5 years ka na naka-hire bilang isang provisional or contractual teacher, kailangan makapasa ka na sa LET. Kung hindi, hindi ko na po makaka-renew ng contract. Sa lahat ng position sa SHS, Teacher 1 to Teacher 7 or Master Teacher 1 to 5, may contractual or provisional teachers sila. Ito yung mga teacher applicants nga na hindi pa nakapasa ng LET pero qualified to teach the subject specialization. Isa pang pagkakaiba ng SHS ay sa experience. Tingnan natin sa Teacher 2, which is ganito rin sa ibang levels pero tumataas lang ang bilang. Makikita kasi natin na sinasabi dito ang 1-year teaching experience or industry work in relevant strand or subject. Ibig sabihin, pwedeng ang experience mo bilang applicant ay hindi lang for teaching. Pwedeng yung dati mong trabaho na may kinalaman sa subject o strand na ina-applyan mo. Halimbawa, sa isang STEM applicant, pwede siyang isang engineer. O sa cookery, pwede siyang dating chef or cook. So, hindi kailangan na teaching ang experience niya para ma-qualify as an applicant. So, yun po yung nakita kong kakaiba sa mga senior high school teacher positions. Dito naman sa mga master teacher position. Tingnan natin dito sa Master Teacher 1. Mayroon ding naiiba sa kanilang education qualification. Kailangan nila ng master's degree sa mismong strand or subject na ina-applyan nila. At kung hindi education graduate, kailangan pa rin ng 18 professional units in education. So kung education graduate naman at meron na siyang MA, pwede na siyang mag-apply sa Master Teacher 1 basta aligned ang kanyang major. Unlike sa elementary at junior high school na pwedeng educational leadership or management ang MA nila, sa mga senior high school teachers, kailangan ay relevant sa subject nila ang MA. Kumbaga, ito yung sinasabi nilang verticalization. So, ayun nga, mahaba-haba po ang QS for senior high school applicants. Kaya naman, I will leave it to you guys. I-download ninyo ang mga files na ito para aralin yung mabuti kung ano man ang kailangan nyo. Sabi nga sa Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ganito rin sa promotion sa DepEd. May tamang panahon para sa bawat isa.
Kung ngayon ay hindi pa naaabot ang qualification standards, huwag po tayong panghinaan ng loob. Sa tamang oras, kapag kumpleto na ang requirements, ibibigay ni Lord ang pagkakataon para sa ating promotion. At kung ikaw naman ay qualified na sa QS na to, pag-isipan mo nang mag-apply sa position na pinapangarap mo. Tingnan mo na rin kung pasado ka sa performance requirements ng DepEd. Yan yung magiging topic natin sa susunod na episode. So dito na po ang nagtatapos ng part 1 ng ating series na step-by-step promotion guide from QS to FAQ. Sa part 2, pag-uusapan nga natin ang performance ratings, initial qualifications based on IPCRF ratings. So wala pa tayo sa kalagitnaan ng laban guys, starting point pa lang po tayo kaya abang-abang. Pwede ka rin mag-comment sa videong ito ng inyong katanungan para masagot sa huling episode ng video series na ito. Don't forget to subscribe, like, and share. Sa mga gustong mag-avail ng NCOI Guide, narito po ang mga sample contents ng ating digital products. Just PM me and avail for the position you want to apply for. Ang ating product po ay guide lamang, hindi po tayo nagbebenta ng mga sample MOVs and MOVs para sa promotion. Ito po ay para matulungan kayo kung ano yung mga dapat ninyong ihanda para sa inyong mga MOVs at para maging guided kayo sa paggawa ng annotation. Paalam na po, happy teching day!